Samantala, nasa linya si June na Dimakutak, ha? Kasama si Mayor Cristobal Kadungon. Yung lugar po na pinangyarihan ng aksidente mahabigan. Truck bumangga sa van. Grabe. Oo, 17 ang namatay. Pagkatapos, nasunog pa yung Nasunog pa yung van. iba. Diyos ko po, mahabagin Lord. Aris number 19, June Dimakutak mula sa Cotabato Police Command. June. Yes, Mayor and Sister L, nakikiramay tayo ng taos puso sa mga biktima. O ito nga pamilya, ito nga biktima ng madugong Lunes Santo na road accident o road tragedy kahapon sa Antipas, Cotabato Province. At para sa mga latest update, Mayor, at Sister L, ating nasa kabilang linya ang Antipas Municipal Mayor na si Mayor Chris Kadungon. Magandang umaga po sa inyo, Mayor Chris. Magandang umaga po. Magandang umaga po, sir. Apo, kasama po natin sa programa po tayo ng Damdaming Bayan, kasama si Mayor Lacaideo Macalma and Sister L. Opo, sir. Good morning po sa lahat ng ating mga nakikinig. Mayor Chris Kadungon, sir, ayan, wala po bang nakasurvive dun sa mga pasahero ng van na binangga po ng truck, Mayor? Meron po, sir. Siya po ay isang dating barangay chairman dito sa aming isang barangay dito sa sakop ng munisipyo po namin. Si Opo. ex-kapitan Rosario Reyes po. Ano po ang kwento niya, Mayor? Paano nangyari yun? Di ba sila po ay binangga ng truck? Opo, sir. Mga past 12 kahapon, may isang truck na dayo dito sa amin. Hindi po siguro sanay sa terrain ng aming lugar. Opo. Sementado naman po yung daan, 2 lanes. It's a national highway. Kaso medyo nasa boundary po tayo ng President Rojas at saka ng Antipas. So nagkaroon siya ng problema sa kanyang brake system at nasa taas siya pababa. So medyo malakas ang takbo at medyo mabigat yung karga niyang mga buhangin. Kaya yung nakasalubong niyang van ay puno ng pasahero galing sa munisipyo po namin. Nasa right lane yung passenger van, Toyota Hiace commuter. At yung pababa na dump truck na isa itong Howo, puno ng pinwheeler, puno ng buhangin, ay na-release na yung kanyang brake system. So, yun ang bumangga passenger van. Mayor, ito pong 17 katao po na namatay. Lahat po sila nasunog dito sa aksidente. Iba't iba ang degree ng na natamo ng mga biktima. Kasi nung pagkabangga na malakas yung pababang dump truck, kaya nakaladkad pa ng mga around 50 meters at yung van at bago ito napahinto. Wasak po talaga halos katawan ang buong halos kalahating katawan ng passenger van. At ang mga biktima doon kasi nagkaroon ng ignition doon sa van kasi nga nakaladkad siya at nagkaroon ng ano doon sa semento kasi nagkaroon siya ng tawag dito ignition doon kasi na spark. Nag-spark Semento na part and then it created a fire. Hindi kagad may palabas yung mga nabiktima. Dumating yung ating Bureau of Fire, dumating yung ating Municipal Disaster Risk Reduction Management. Hindi kagad may palabas yung mga biktima kasi yuping-yupi yung van at naipit din sila sa loob. Opo, ma'am. Yung survivor, paano siya nakaligtas sa Mayor? Tumalong ba? Sir, yung location ng kanyang upuan, medyo dito sa likod ng van. Kaya medyo nagkaroon ng opening konti at doon siya medyo nakahinga. Kasi nga yung pusok yun ang pumatay sa karamihan at yung isa na nakaupo doon sa pinakadulong parte ng sasakyan. Yun ang
Kasi parang nakaligtas. kasi parang head-on na collision na mayor ang nangyari, magkasalubong, ganun po ba 'yon o kaya yung unahang bahagi ang Magkasalubong po opo, talaga, sir. magkasalubong. Magkasalubong. Yung isa, yung commuter van paakyat. Paakyat. Yung isang dump truck na narilis Pababa. na punong-puno ng buhangin, 10-wheeler truck, ay pababa. Dump Kaya truck grabe pala pala yung ito. impact niya. Yes, ma'am. Mhm. Nasa na po yung buhay po yung driver ng dump truck, Mayor? Nasa PNP natin, detention cell, at meron din siyang mga sugat, hindi naman malubha, at na-interview nga namin kung ano yung mga kadahilanan niya. Marami siyang sinasabing mga dahilan niya. Mhm. Dapat kasi doon pa sa taas na parte, nag-ano na siya, nag-apply na siya ng Luger. Opo. Tama po. No, so, Oo. Siya kasi hindi taga dito at baguhan dito, kaya hindi niya masyado kabisado yung terrain. Anyway, yung ating PNP ay pinoproseso na yung mga criminal charges na pwede nating i-file laban sa kanya. Mhm. May pahinante ba siya, Mayor? Yung bang pahinante niya, kasama rin bang kakasuhan o yung driver lang? I think yung driver lang. Kasi yung Driver lamang finance po. niya ay tumulong na sa amin kumontak doon sa may-ari ng dump truck. At the one really in charge of the vehicle ay yung driver. At yung ating mga biktima, 17 of them died. Isa yung survivor ay nasa Tomo Funeral Home dito sa Antipas at inasikaso na ng ating funeral dito at tinutulungan naman ng munisipyo. Mhm. Mayor sir, ito po mga namatay dito sa aksidente, mga taga saan po sila, itong mga namatay? Karamihan taga munisipyo ng Antipas at may iilan sa mga kapitbahay naming munisipyo katulad ng President Rojas at Matalam site. May mga bata dito, halo-halo ba, Mayor? May bata, babae, lalaking matatanda. Sino po yung mga pasaherong mga namatay? Ano mga... Yes, sir. May ilan mga senior citizen, may 2 bata na identify. At out of mabuti tumulong sa amin sa identification kasi yung iba medyo malala yung pagkakasunog. Opo. Yung soko ng Sinapawan City bumaba at tumulong. At na-identify naman natin kasi yung mga relatives are waiting para ma-claim yung katawan ng kanilang mga minamahal sa buhay. Kaya malaking tulong yung soko na dumating kagabi dito. As of today, na-identify na lahat except one, may isa pa na kailangan pa na ma-identify yung kanyang pagkatao. Okay, Mayor Sir, at least nandiyan po kayo na umaalalay sa inyong mga constituents at natulungan. Introducing Affinity, a revolutionary digital identity solution that lets Sarah manage her data trails holistically with full control so she can discover her data found across social media, e-commerce, and more. Yung kanilang pamilya, Mayor Chris, sir. Opo, Sir Deo. Maraming salamat sa pagkakataong binigay niyo sa amin na mapakinggan ng ating mga kababayan nangyari dito sa aming munisipyo. Mayor. Okay, good. Go ahead, June. Yes, Mayor. Very disturbing itong kumakalat na mga video sa social media na nakuha ng mga netizens. Sila yung mga first responders, supposedly, mga ososero. Meron pang makikita doon, Mayor, na sa video na buhay pa at tumataas ang kamay at humihingi ng tulong na mahila sila doon sa Van. kasi simula pa lamang nasunog ng van. Subalit, walang lumapit ngayon. Gaano ba katagal ang mga responde galing mismo sa LGU? Per police report na naisumiti sa akin na nangyari ng mga 12:40 to 12:45 at naka-respond din naman in a matter of few minutes yung ating Bureau of Fire kaagad saka yung ating PNP. Kaso nga dahil na yung iba kasi
pag-responde doon, napakakapal ng usok. Mm. At Natakot. hindi sir, yung kapal ng usok kasi grabe yung tangke ng van na punong-puno ng gasolina ay nagliliyab. Oo. Kaya bago mo pwedeng lapitan, kailangan patayin mo na yung sunog. Sunog. At yung akmang lalapitan, iba kasi hindi mo rin pwedeng i-pull out kasi either yung paa or katawan ay naipit na rin ng metal ng van. At saka hindi lang yun, Mayor, kung ordinary wala kang alam sa medic, mahirap yun. Baka mamaya nag-aapoy, baka biglang sumabog pa yung sasakyan, madama yung mag-a-attempt na tumulong hanggat di na-apula yung apoy. Opo, sir. At saka yung iba, sir, they tried to pull it out. Kaso naipit yung paa sa metal kasi nayupi yung katawan ng van. Opo. Okay, Mayor, sir. Okay, Mayor Chris, sir. Ayan na. Maraming salamat po at magandang umaga po sa inyo. At kami po ay nagpabuti ng pakiramay sa inyong mga kababayan, constituents na namatay po dito sa nasabing aksidente. Salamat po, Mayor. Thank you, Mayor. Salamat po at magandang umaga. Ayan, June. Yan, Mayor Lakay, si Sir L, si Antipas Municipal Mayor Chris Kadungon, may ugnayan sa latest update, may ugnayan dito sa madugong insidente ng Lunes Santo na naganap sa bayan ng Antipas sa Cotabato Province. Mula sa Mindanao, RH19, June Di Makuta, tuloy-tuloy sa magpabalita, tuloy-tuloy na serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Kakalungkot ha? Alam mo, di mo rin masisimahabay natin doon na ba't hindi nag-responde ka agad. Ayan, siyempre nag-aapoy, ayan, baka sumabog at saka tama si Mayor. Kung naipit ang mga paa, kung hilain mo yun, baka maputol naman. Ayan. Meron kasi, meron kasi lakay na proseso. may mga sinasabi yung mga, of course, yung mga kababayan natin, concerned sila na dapat mailigtas yung mga nakikita pa nilang buhay. Kaso, sabi nila, parang dapat pwede naman iligtas instead na mag-video sila. Tama. So, yun yung medyo nababash yung mga video. Kaso, doon naman sa part ng nag-video, siguro, ang intindihin na lang natin, baka hindi nga kaya mailigtas talaga nila. At saka yung mga binidyo nyo, huwag nyo nang siguro wag nyo nang i-post. Para na lang doon po sa pamilya. Wag na rin kayong mag-share. Kasi the more na sinishare nyo yan, the more nakakalat. Ayan. Flash Report.